Tuwing kumakain ka ikinakalat mo ang pagkain sa sahig. At tinatapakan mo pa iyon ng iyong malalaking isang paa. Bago ka nasisiyahang samubo ng malalaki. Pala na napunta ka sa ibang mundo at naging alagang tandang ni ikalawang Ginoong Zhao. Inakala mong magiging gwapo at marangal na alagang manok. Hanggang muntik nang tumuka sa mukha mo ang tandang sa tapat. Saka mo lang napagtanto na isa kang labang tandang. At kung tumama ang parang bakal na matulis na tuka, inisip mong ang tanging kahihinatnan mo ay iluluto ka kasama ng sibuyas, luya, bawang at paminta. Sa bingit ng kamatayan, ginawa mo ang huling yuko. Kasabay ng paglusot pababa, at pilit mong naisiksik ang sarili palabas sa ilalim niya. Nang makita ito napasigaw ang mga nanunood. Akala nilang tiyak ka ng takos. Hindi nila inakalang makakaiwas ka. Magaling, masiglang pumapalakpak si ikalawang Ginoong Zhao gamit ang pamaypay. Napakakulay ng ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi pa talo ang tandang ko. Sa loob lamang ng ilang segundo, lubos mo nang tinanggap na isa kang manok. Malupit na realidad. Ano man ang mangyari kailangan mo munang mabuhay. Noong araw ikaw ay master mula sa Agricultural University. Pagkatapos mong magtapos bumalik ka sa probinsya at nagbukas ng poultry farm. Ilang 10,000 free-range chickens ang pinamunuan mo. Sa kaalaman mo tungkol sa manok, maging native broiler 3 yellow o black bone chicken. Talagang eksperto ka. Ang Blackfoot chicken sa harap mo. Ang katangian nito ay malakas. Mataas ang depensa at matibay. Kahinaan nito ay mabigat, hindi sapat ang bilis. Samantalang ang lahi mo ngayon, gintong tandang, matulis ang tuka at matatalim ang kuko. Pinakamalakas ang atake sa lahat ng labang manok. Malinaw din ang kahinaan, manipis at marupok ang balat. Tipikal na asasin na mataas ang atake, mababa ang depensa. Kaya nang muling magkaharap kayo, gumawa ka ng galaw na walang nakakaintindi. Nagsimulang gumalaw ang ulo mo na parang tambol na pakaliwa pa kanan. Naging kakaiba rin ang hakbang mo. Pauna pa atros, pakaliwa pa kanan. Walang kahit anong pattern. Baliw na ba ang manok na ito? Para itong sinasapian. Natulala ang mga manunood. Ngunit ang kalabang may itim na paa ay paulit-ulit umatake. At lahat ay mahusay mong naiwasan. Hindi lang iyon, sinamantala mo pa ang pagkakataon. At tinuka mo ang leeg nito hanggang magkapunit. Ito ang teknik na natutunan mo sa nakaraang buhay. Mula sa mga video ng boxing champion. Pakiramdam mo dapat may tumutugtog na BGM. Para sa iyo na mabilis at malakas na gintong tandang. Para lang punching bag ang mabigat na itim na paa na manok. Pinalakas mo ang galaw ng ulo mo sa maximum. Hindi kanya matamaan. Pagkatapos, napansin mong tatalon siya para durugin ka gamit ang kuko. Agad kang malakas na pumaspas ng pakpak. Sabay kayong tumalon sa ere. Ngunit mas mataas ang lipad mo. Mula taas pababa, pinatamaan mo siya. Isang iglap lang ay nag-iwan ng matatalim mong kuko ng malalim na hiwa sa pulang korona nito. 2 sugat na halos abot buto ang nagawa mo. Sa pagbaba mo tinuka mo pa ang tuktok ng ulo niya. Sobrang talas ng tuka mo. Isang tuka, isang butas. Biglang nabaligtad ang takbo ng laban. Nasugatan ng malubha ang itim ang paa na manok. Ikaw naman ay nagpatuloy sa pag-atake. Muling pumaspas at tumalon. Sunod-sunod mong inulan ng hampas ang mala-atletang tandang. Mabilis na kasabay ng sigaw ng tagapamahala. Natapos na ang labanan. Panalo si ikalawang Ginoong Zhao sa laban. Bumagsak sa lupa ang itim ang paa na manok. Nanginginig ang buong katawan at halos hindi na humihinga. Ang mga tumaya kanina kay Guo Laozi. Para bang nawalan ng sariling ama. Nagwawala at dinadagukan ng dibdib. Haha, Guo Laozi, susuko ka ba o hindi? Nagdiwang ng todo si ikalawang Ginoong Zhao. Itinuro ang kalaban gamit ang pamaypay at humalakhak. Nanginginig ang mukha ni Guo Laozi. Pilit na ngumiti at nagsabi, suko na, pero ikalawang Ginoong Zhao, kailangan ko kayong paalalahanan. Ang tandang ninyo, kakaiba ang kilos, baka may kakaibang sakit, hindi ito tatagal ng 2 araw. Hoy, sinusumpa mo ba ang tandang ko? Hindi po, kung gayon, maglaban tayo ulit pagkalipas ng 2 araw. Laban kung laban, wala akong kinatatakutan, magaling kong alaga, umuwi na tayo. Tinimbang ni ikalawang Ginoong Zhao ang napanalunang pilak sa kamay. Binuhat kanya at nagbalik sa mansyon. Doon biglang may lumitaw na hanay ng impormasyon sa harap mo. Titulo mahinang tandang, expulsong gintong tandang, antas, alagang manok, talento, pagmamasid, pakikinig, pagtatanong, pagdama. Titulo, mahinang tandang. Ang bagay na ito ay masyadong minamaliit ang manok. Sa isip mo ay napamura ka. Mas maraming impormasyon ang lumitaw. Mahinang tandang. Ikaw ay mahina, sobrang hina. Ang presensya mo ay bumaba ng 80%. Lahat ng kalaban ay maliitin ka. Sa simula ng laban, hanggang 30% lang ang lakas nila. Sige na nga, ang maging mahinang tandang ay hindi rin masama. Agad mong naunawaan. Ito pala ang teknik ng pagpapanggap na mahina. Samantalahin ang kapabayaan ng kalaban at umatake. Mabilis, tiyak, at malupit. 2 galaw lang at pasok sa kaldero. Sa bagay na ito, pakiramdam mo kaya mong talunin ng 80% ng sabungero. Binuhat ka ni ikalawang Ginoong Zhao at nagpasikat sa bayan. Parang mangingisdang nagyayabang sa 50 kilong isda. Sa bawat makita, ipinagyayabang ang tapang mo.
Pagbalik sa mansyon Zhao, inilagay ka sa halos bagong kulungan sa likod bahay. Sa bago nitong itsura, hulaan mo na ang nauna sa iyo ay hindi nagtagal. Nilinisan ni Zhao ang sugat mo. Kumuha siya ng isang dakot na mais at inutusan ng alipin na alagaan ka. Pagkatapos ay umalis upang magsaya. Sumang-ayon ng maayos ang alipin. Ngunit wala pang sandali, nakalimutan ka na niya ng lubusan. Tahimik kang nanatili sa kulungan. Pinagmasdan mo ang bagong kapitbahay. Isang tandang na may mataas na ulo. Isang pulang tandang na feeling napakagwapo. At isang malaking dilaw na asong may bukol sa binti na nakakadena. Dahil sa epekto ng titulong mahinang tandang, hindi ka man lang tiningnan ng pulang tandang. Ang malaking dilaw na asong may bukol sa binti ay tinignan ka lang ng tamad. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtulog. Napabuntong hininga ka sa loob. Mukhang, ligtas ka muna sa ngayon. Ngunit pagdating ng gabi, may kakaibang nangyari. Matagal nang patay ang ilaw sa bahay ng pamilyang Zhao. Maghahanda ka na sanang ipasok ang ulo sa ilalim ng pakpak. Bigla kang nagulat sa mahinang tunog ng kadena. Paglingon mo, nakita mong ang malaking dilaw na aso ay tumayo na parang tao. Ginamit ang harapang paa para tanggalin ang kwintas sa leeg. Napatigil ka na parang estatwang manok. Puno ng tanong ang isip mo. Matapos tanggalin ang kadena, hindi ka pinansin ng aso pati ang hanggal na tandang. Diretso itong lumabas sa butas ng aso sa sulok ng pader. Ang asong ito ay tila nagkaroon ng talino. Napagtanto mong ang mundong ito ay hindi ganoon ka-simple. Sa ikalawang kalahati ng gabi bumalik ang dilaw na aso. Busog ang tiyan, at puno ng amoy dugo ang bibig. Mabilis mong itinago ang ulo sa pakpak. Nagkunwaring mahimbing ang tulog. Nakita mong bumalik ito sa ilalim ng lumang puno ng persimmon. Sanay na sanay nitong isinuot muli ang kwintas. Humiga at natulog, parang walang nangyari. Sa sumunod na 2 araw, araw-araw ganito, tuwing hating gabi, ang asong ito na mukhang sobrang masunurin, ay palihim na lumalabas para kumain ng merienda sa gabi, at bumabalik bago magbukang liwayway. Nagpapanggap bilang isang karaniwang asong bantay. Walang kaalam-alam dito ang pamilya Zhao. Sanay ka na at hindi na nagulat. Nahulaan mo pa na malamang ay kumain ito ng manok. Dahil minsan ay nakita mo na may nakadikit pang ilang balahibo ng manok sa bibig nito. Sa panahong ito ilang beses kang binisita ni ikalawang Ginoong Zhao. Hindi pa nagsisimula ang susunod na laban nila ni Guo Laozi. Dahil hindi pa ganap ang pagdaling ng sugat mo, nagpasya siyang hayaan kang magpahinga pa ng ilang araw. Sa gabing iyon, bilog at maliwanag ang buwan. Iniisip mo kung lalabas na naman ang asong halimaw para maghanap ng pagkain. Bigla mong nakita ang mas nakakatakot na tagpo. Hindi lumabas ang dilaw na aso ngayong gabi. Sa ilalim ng lumang puno ng persimmon ay nakaupo itong parang tao. Magkapatong ang mga paa at magkadikit ang mga harapang paa na nakaharap sa buwan. Parang isang matandang mongheng nagmumuni-muni. Bumuhos ang liwanag ng buwan sa katawan nito. Mabilis na kumalat ang manipis na puting ulap mula sa katawan nito. Ang presensyang iyon ay nagdulot sa iyo at sa pulang tandang sa tabi mo ng takot na nagmula mismo sa kailaliman ng kaluluwa. Sa sandaling iyon ay may kumislap na impormasyon sa isip mo. Pinagmamasdan mo ang asong halimaw na nakatingin sa buwan. Sumisipsip ka ng hibla ng demonyong enerhiya mula sa antas ng pagbabagong halimaw. Tunay nga itong isang halimaw. Napalundag sa tuwa ang puso mo. Mas ikinatuwa mo pa na ang talento mong pagmasid pakiramdam pagtatanong ay kaya palang sumipsip ng bagay. Antas ng pagbabagong halimaw. Mukhang hindi pa mataas ang antas ng asong halimaw. Nasa kritikal na yugto pa ito ng pagbabago. Ang pulang tandang sa tabi mo ay nanginginig na sa takot, na parang sinasala ang bigas sa loob ng kulungan. Pagpino, walang pag-aalinlangan mong sinimulang pinuhin ang hiblang ito ng demonyong enerhiya. Ang napakalakas na enerhiya ay ramagasa sa maliit mong katawan ng manok. Binabasa at pinapalakas ang iyong mga buto at dugo. Pakiramdam mo ay parang paulit-ulit kang pinupukpok. Masakit ngunit masaya. Pagkalipas ng 1 oras ay pakiramdam mo ay ganap kang nagbago. Titulo mahinang tandang. Gintong manok na may X na ugat. Antas alagang hayop. Talento pagmasid pakiramdam pagtatanong. Ang antas mo, diretsyong umangat mula sa mahinang alagang hayop patungong malakas na alagang hayop. Pakiramdam mo ngayon sa mundo ng mga alagang hayop. Ikaw ay parang silubon na umiiral. Kahit makasalubong ang malaking puting gansa sa dulo ng nayon. May lakas ka ng makipagsabayan dito. Maagang maaga kinabukasan naging magulo ang bahay ng Zhao. Si Ginoong Zhao, si ikalawang Ginoong Zhao at ang Katie-wala ay dumating sa likod bahay. Yun pala, ang pulang tandang na natakot ng asong halimaw kagabi ay nanghihina. Inakala ng mga alipin na baka may salot ng manok, kaya agad nilang iniulat. Hinawakan ni Ginoong Zhao ang leeg ng tandang at sinuri ito. Umiling siya, hindi ito salot, mas mukhang natakot lang. Napabuntong hininga ng maluwag si ikalawang Ginoong Zhao. Kasabay nito ay tiningnan kanya, nang makita niyang magaling na ang sugat sa ulo mo. Bigla siyang natuwa, napakaganda. Ngayong araw ipapakita natin ang galing kay Guo Laozi. Binuhat kanya at naghanda ng umalis. Saktong nasalubong niya ang anak niyang si Zhao Yan. Sinulyapan ka ni Zhao Yan. At malamig na bumitaw ng isang pangungutya. Oy, may manok na namang ulam mamayang gabi. Ibig sabihin niya ay tiyak kang mamamatay ngayong araw.
Sa galit ni ikalawang Ginoong Zhao ay namutla ang mukha. Habang naglalakad mabilis na umikot ang isip mo. Sa mga nagdaang araw ay nakataas ang mga tenga mong manok. Narinig mo na halos lahat ng gulo ng pamilyang Zhao. Ang pamilya Zhao ay isang malaking angkan sa Huashen. Nagpapatakbo sila ng batika at negosyo ng mga halamang gamot. Ngunit sa kasamaang palad ay malas ang kanilang pamilya. Ay lumabas na anak na gastador tulad ni ikalawang Ginoong Zhao. Ang matandang ito ay lulong sa sabang mula pagkabata. 3 taon matapos humiwalay nilustay niya ang ari-arian. Maging ang anak na si Zhao Yan ay naisang lasagang. Kung hindi dahil sa kanyang kuya. Ibig sabihin ang kasalukuyang Ginoong Zhao ang tumubos. Baka naibenta na si Zhao Yan sa kung saang lungga. Ngayon si ikalawang Zhao ay nakatira at kumakain sa bahay ng kuya. Tumatanggap ng 10 tail pilak bawat buwan. Ngunit hindi pa rin nagbago ang bisyo. Lahat ay ibinuhos sa sabungan. Sa nakaraang kalahating taon nalugi ng lubusan. Hanggang sa mabili ka. Tungkol naman sa anak niyang si Zhao Yan nag-aaral ng martial arts sa gym. Sobrang masama ang relasyon nila. Ang dahilan ay simple, mas pinapahalagahan niya ang lalaki kaysa babae. Mas mabuti pa ang trito sa manok kaysa sa anak. Mabilis kayong nakarating sa sabungan. Teritoryo ito ng Qingzugang. Naghihintay na roon si Guo Laozi. Yakap niya ang mas matabang manok na may itim na paa. Tinatay ang 12 jin. Hoy, ikalawang Ginoong Zhao. Ang manok ko ay hindi basta-basta. Mukhang matatalo ka ng malala ngayon. Umiti si Guo Laozi ngunit malamig. Mabilis ang proseso, timbang at bayad ng deposito. Binuksan ang pusta. Manok ni Zhao 8 jin 6 na liyang. Manok ni Guo 12 jin 3 liyang. Pusta kay Guo 10 ang puhunan 14 ang balik. Pusta kay Zhao 10 ang puhunan 25 ang balik. Nang lumabas ang odds, halos lahat ay tumaya kay Guo Laozi. May isang lasing lang, nakatingin sa mataas mong odds. Nagpasya siyang tumaya ng malaki. Nagsimula ang laban. Isa ka na ngayong alagang manok. Ang 12 jin na dambuhala sa harap mo. Gumagalaw na parang naka-slow motion. Padalos-dalos itong sumugod. Tinamad ka ng gumamit ng kakaibang teknik. Umiwas ka lang sa gilid. Gumanti at tinuka ang ulo nito. Dugo ang nagtilamsikan. Nagpanik ito. Pinagaspas ang pakpak at sumugod pabigat. Diretso kang lumipad. Lumampas sa ibabaw ng ulo nito. Sumabay ang kuko at sinugatan ang isang mata nito. Pagkaraan ng ilang palitan, ang dambuhala. Naitim ang paa na manok ay bumagsak sa lupa. Nangingisay ang 2 paa. Patay na. Guo Laozi, ano bang silbi ng manok mong ganito kataba? Alam ko na, 12 jin at 3 liyang. Kayang maging isang malaking kaldero ng sabaw. Nanalo ng pera si ikalawang Zhao. Mas matalas ang dila kaysa kanino man. Namulan na parang atay ng baboy ang mukha ni Guo. Maganda ang mood ni Zhao dahil panalo. Bumili ng 2 jin na baboy. Kumuha ng isang banga ng masarap na alak. Himig-himig pa uwi. Kuya, panalo na naman ako. Bago pa siya makarating sa bakuran narinig na ang boses. Ikalawang Ginoo, ang amo ay may bisita. Mabilis siyang hinarang ng alipin. Sino ba? Sina Ginoong Kui at Binibining Kui. Dumating para bawiin ang kasal. Ano? Pagbawi ng kasal. Napadilat ang mga mata ni ikalawang Zhao. Malakas niyang ibinagsak sa mesa ang alak at karne. 2 hakbang sa 3 at sumugod sa bulwagan. Ang pamilyang Kui ay halos walang maipakulo. Anong karapatan nilang magbawi ng kasal? Nakasiksik ka sa ilalim ng kanyang bisig. Sumama ka rin sa pagpasok sa bulwagan. Sa loob ay may nakaupong pagod ang mukhang gitnang gulang na lalaki. Sa likuran niya nakatayo ang isang dalaga. Bagamat nakayuko, ngunit may magandang hubog ng katawan. Napansin mong halos mapunit ang kanyang labi sa kakakagat. Ang mga daliring kumakapit sa laylayan ng damit ay pumuti sa puwersa. Sa totoo lang magkaibigan ng pamilyang Kui at Zhao sa maraming henerasyon. Ang anak ni Kui Sheng, si Kui Xiangzu, at bunsong anak ni Ginoong Zhao na si Zhao Kun, ay magkasundong kasal mula pa sa sinapupunan. Sayang at bumagsak ang pamilyang Kui. Si Kui Sheng mismo ay napilayan sa isang escort mission. Itinaboy siya ng pamilya ng asawa. Napakahirap ng kanyang pamumuhay. Ngayon, alam niyang hindi na siya karapat-dapat. Kaya kusang dumating upang bawiin ang kasunduan. Tama lang naman. Hindi man lang tiningnan ang kalagayan ng sariling pamilya. Kahit gawing aliping asawa ng pamangkin ko ay nakakahiyang tanggapin. Walang preno ang bibig ni ikalawang Zhao. Malinaw na nang inag ang katawan ni Kui Xiangzu. Ikalawa, tumahimik ka. Galit na galit si Ginoong Zhao sa lugar. Pahigpit niyang sinita si ikalawang Zhao. Pagkatapos ay mahinahong kinausap si Kui Sheng. Kapatid Kui, para tayong tunay na magkapatid. Paano kung matatanggap na dahil sa iyong kapalaran? Ay gagawa tayo ng ganitong pagtataksil. Huwag nang banggitin ang pagbawi ng kasal. Ngayong araw na mismo itatakda natin ang petsa ng kasal ng mga bata. Dahil sa mga salitang iyon, napaiyak sa galak ang mag-ama na pamilya Kui. Matapos umalis ang mag-ama na Kui, iniwan ni ikalawang Zhao ang alak at karne. Bilang pambati, pagkatapos ay binuhat kanya pabalik sa likod bahay. Pagsapit ng hapon, bumalik si Zhao Yan mula sa paaralan ng pakikipaglaban. Sakto sa oras ng hapunan, sinulyapan niya ang mesa, tumaas ang kilay, walang manok ngayong gabi Sumulyap siya sa kanyang ama, nasaan ang subang na manok? Kakapanalo lang ni ikalawang Zhao at
Nakatakda na ang kasal ng pamangkin kaya maganda ang mood niya. Ngunit muling umitim ang mukha nang marinig iyon. Anong manok? Sinasabi ko sa'yo. Ang alaga kong iyon ay napakahusay ngayon. 8 libra at 6 na tail laban sa 12 libra at 3 tail. Ilang galaw lang, pinatay agad ang kalaban. Tama na, huwag ka nang magyabang. Isang pangungusap lang ni Zhao Yan ay nagpatahimik sa kanya. Baka naman masama lang ang tiyan ng kalaban kaya walang lakas. Galit na galit si ikalawang Zhao at nawalan ng gana kumain. Dagdagdag pa ng saksak si Zhao Yan. Hindi lalampas sa 3. Sa susunod, ang alaga mo ay nasa kaldero na. Bang! Ibinagsak ni ikalawang Zhao ang mga chopstick. Galit na tumayo at umalis. Ayoko nang kumain. Busog na ako sa galit. Mula sa kulungan pinanood mo ang lahat. At naisip mong napakadrama ng pamilyang ito. Sumapit ang gabi. Maliwanag pa rin ang buwan. Muling tinanggal ng asong demonyo ang kadena. At lumusat palabas sa butas ng pader. Iniisip mo na ang asong demonyo ay nagsasanay una sa pagtingala sa buwan. Pangalawa sa pagkain ng laman. Naalala mong araw-araw kang kumakain ng butil ng mais at tira-tira. Kaya hindi mo napigilan ang pagnanasa. Pero hindi ka nagmamadali. Uunahin mong i-level up ang titulo. Sa sumunod na mga araw naging kampyon ka sa sabungan. Araw-araw kang sama-sama kay ikalawang Zhao sa laban. Sunod-sunod ang panalo. Upang hindi maging masyadong nakakagulat, nagsimula kang magkontrol ng puntos. Lagi kang nananalo ng dikit na dikit. Minsan sadya ka pang nasusugatan. At nagpapahinga ng ilang araw. Sa ganitong paraan nakamit mo ang 10 sunod na panalo. Sa sandaling natalo mo ang ika-10 kalaban. May bagong paalala na lumitaw. Titulo Mahinang Manok. Natupad na ang titulo Mahinang Manok. Nakuha mo ang bagong titulo Gininto ang Manok na nakatayo. Hamina na ang epekto ng titulong Mahinang Manok. Maaari na itong durugin. Gininto ang manok na nakatayo. Eksplosibong paraan ng pagsasanay ng gininto ang manok. Kapag suot mo ang titulong ito, hindi mo na kailangang umunawa. Kailangan mo lang gawin ang pose ng gininto ang manok upang magsanay. Durugin ang titulo Mahinang Manok. Makakakuha ka ng isang hibla ng Chaos Chi. Ngunit tuluyan mong mawawala ang titulong ito. Chaos Chi. Nabagabag ang isip mo. Sinubukan mong magpalit. Nalaman mong iisa lang ang maaaring isuot na titulo. At kailangan ng 1 oras bago magkabisa ang palit. Kahit hamina na ang titulong Mahinang Manok, kapakipakinabang pa rin minsan ang magpanggap. Pero ang Chaos Chi ay parang napakalakas. Sa hating gabi, nagpasya ka na. Ang titulong Mahinang Manok ay agad naging isang hibla ng banayad at dalisay. Nadaloy ng hangin, na umikot sa loob ng iyong katawan. Naliwanagan ka, agad mong pinatnubayan ng hiblang Chaos Chi patungo sa hanay ng Expulso sa panel. Sa isang iglap naramdaman mong parang nagliyab ang dugo sa loob mo. Matinding sakit at sukdulang sarap ang magkahalong bamalot. Ang katawan mo ay sumasailalim sa matinding ebolusyon. Nang hamu pa ang lahat at muli mong tingnan ang panel. Nanlaki ang mga mata mo. Titulo Gininto ang Manok na nakatayo. Expulso Gininto ang Manok. Antas. Domestikong ibon. Talento. Pagmamasid pang amoy pagtatanong pagsusuri. Kadalisayan ng Expulso. Mula 7 diretsyong naging 65. Kukurikuo. Sa tuwa hindi mo napigilan ang sarili. Umiyak ka ng malakas na tilaok. Ang pulang tandang sa tabi mo ay nagising sa gulat. Mukhang tuliro, ang asong demonyo na paalis na sana ay lalo pang nanginig sa takot. Lumingon at masamang tinitigan ka, para bang sinasabing baliw ka. Hindi mo siya pinansin, dahil napansin mo, matapos mag-evolve ang Expulso ang bilis ng iyong pagsasanay gamit ang gininto ang manok na nakatayo. Ay naging ilang ulit na mas mabilis. Sa pagsikat ng araw naramdaman mo sa loob ng katawan, na may hadlang na biglang nabasag. Antas, mandaragit na ibon, nalampasan mo ito, kahit hitsura mo ay isa pa ring manok. Ngunit ang iyong tuka at kuko ay nag-evolve na sa antas. Nang antas ng agila, lubhang tumalo ng lakas ng iyong pakikipaglaban. Pagkatapos ng antas ng mandaragit, marahil susunod na ang antas ng pagiging demonyong nilalang. Puno ng pag-asa ang iyong puso. Sa sandaling iyon biglang naging maingay ang sambahayan ng Zhao. Kakaiba rin ang ikinikilos ng malaking dilaw na aso. Masiglang wanawagwag ang buntot, dahil pala dumating ang panganay na anak ng pamilyang Zhao. Ang henyo sa martial arts na pulis sa Zishui City. Bumalik na si Zhao Chen. Isang matangkad at matipunong lalaki ang pumasok. Ang kanyang chi at dugo ay nagminingas na parang pugon. Ang kanyang tingin ay kasing talam ng agila. Isang sulyap mo pa lamang sa kanya. Nakaramdam ka na agad ng matinding presyon. Ito ang tinatawag na martial artist ng panloob na lakas. Lubha kang nabigla, pakiramdam mo sa harap niya. Para ka lang isang maliit na insekto. Maging ang asong demonyo, mahigpit na kinipkip ang buntot. Hindi man lang makahinga ng maluwag. Bumalik si Zhao Chen upang magsagawa ng pagpapalit ng dugo. Isang napakahalagang hakbang sa pagsasanay ng martial artist. Halos naubos ang yaman ng pamilyang Zhao para rito. Pagkalipas ng 3 araw sinimulan ni Zhao Chen ang pagpapalit ng dugo. Inihanda ang paliguan na kulay madilim na pula tulad ng dugo. Pumasok si Zhao Chen sa silid. At hindi na muling narinig. Sabik na naghintay sa labas ng pinto si Zhao Laoye at ang iba pa. Napansin mong nakatayo ang tainga ng malaking dilaw na aso. Matamang nakatitig sa silid na puno ng pagnanasa. Hanggang tanghali lamang bumukas ang pinto.
Lumabas si Zhao Chen. Mukhang pagod at mahina ang kanyang chi at dugo. Nabigo siya. Mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Zhao Laoye. Bigo ang pagpapalit ng dugo. Wala ring gana pang manatili si Zhao Chen. Noon din ay babalik na siya sa Zishui City. At hiniling sa ama na maghanda muli ng mga halamang gamot. Dahil susubukan niya sa ikalawang pagkakataon. Pagkaalis niya, naging lubhang mabigat ang kapaligiran sa mansyon ng Zhao. Di nagtagal, ilang alipin ay inutusang pumunta sa timba ng paligang gamot sa loob ng silid. Para itong dugo, sayang kung itatapon. Ano bang sayang? Tubig palaygo ng panganay. Ikaw kaya uminom. Tigilan mo ko. Isang alipin ang nag-iwan ng timba. At akmang itatapon. Biglang kinawag ng malaking dilaw na aso ang buntot sa kanya. Tahol ng tahol. Anong meron, Big Yellow? Natawa ang alipin. Gusto mo itong inumin. Ngumiti siya at ibinuhos ang tubig sa basag na mangkok ng aso. Agad naglublab at uminom ng galit na galit ang Big Yellow. Pagkatapos ay tumingin sa alipin na parang may inaasahan. Hoy, talagang gustong-gusto nitong uminom. Namangha ang alipin, kaya ibinuhos niya lahat ng natitirang gamot na palaygo kay Big Yellow. Nagtago ka sa kulungan, at pinanood mo ang lahat ng ito. Isang bagay lang ang nasa isip mo. Hindi ka takatakang nagiging espiritu ang asong ito. Sobrang galing hamuli ng pagkakataon. Nang gabing iyon, narinig mo ang pagtatalo ni Zhao Laoye at ng kanyang asawa. Wala na tayong perang may hahanda para sa panibagong gamot ni Chener. Ibalik muna ang handog pangkasal ni Kunken. Ako na ang magpapaliwanag sa pamilyang Kui. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi na itutuloy ang kasal ni Kuner. Hindi ako pumapayag. Hay nako, pagpaliban lang muna. Kapag nagtagumpay ang pagpapalit ng dugo ni Chener, saka lamang magiging tunay na panatag ang ating pamilya. Gabi na, sa silid-aklatan ng mansyon ng Panginoon ng lungsod ng Zishui. Umuugoy ang mga ilaw. Isang nasa gitnang edad na lalaki na nagngangalang Yanlu ang nagmumuni-muni sa mesa. Sa tabi niya natutulog ng mahimbing ang isang itim na pusa. Ginoo, bumalik na si Zhao Chen. Nabigo ang kanyang pagpapalit ng dugo. Isang anino ang lumuhad sa isang tuhod sa pintuan. Paos ang boses. Nauunawaan ko. Inaway ni Yanlu ang kamay. Agad na naglaho ang anino. Sa sandaling iyon ang natutulog na itim na pusa sa mesa. Biglang ngumiti ng kakaiba ang gilid ng bibig. At nagsalita na parang tao. Kapatid yan. Binabati kita. Sino? Mabilis ang reaksyon ni Yanlu. Isang nakamamatay na aura ang agad kumulong sa pusa. Sa takot humingi ng tawad ang boses. Huwag. Kapatid yan. Ako ito. Ikaw pala. Nakilala ni Yanlu ang may-ari ng boses. Initawan niya ang kanyang kamay. Ngunit nanatiling malamig ang kanyang titig. Paano ka napasok sa katawan ng aking pusa? Haha, hindi mo ba kilala ang aking pamamaraan kapatid yan? Noong huli akong pumunta sa iyong mansyon. Nakita kong kaakit-akit ang maliit na ito. Kaya nag-iwan ako ng marka. Para makipag-usap ako sa iyo kahit malayo. Seryosong usapan na. Umupo muli si Yanlu. Binalaan niya ito ng matalim na tingin. Binabati kita kapatid yan. Naimbestigahan ko na ang pamilyang Zhao ng Washan. Sila ang sangay ng mga inapo ng nascent soul na ninunong si Zhao Chen. Oh, totoo ba? Kuminang ang mga mata ni Yanlu. Sa bansang G ay napakaraming may apelyidong Zhao. Huwag kang magkamali, hindi maaari. Sinuri ko ang di mabilang na mga sinaunang tala. Ang sangay ng pamilyang Zhao sa Washan ay tiyak na iyon. Maganda kung ganoon. Kinatok ni Yanlu ang mesa gamit ang mga daliri. Ngunit ang mga inapo ng ninunong iyon ay may libo-libong sangay na natukoy. Ang tsansang ang imbakan ng mga immortal ay nasa Washan ay napakaliit. Ang tinutukoy na si Zhao Chen ay isang alamat sa mundo ng kultibasyon. Ang kanyang pamamaraan ay tinatawag na siyam na ikot ng nascent soul. Sa madaling sabi ay kailangang magkatawang tao ng siyam na beses. At sa bawat buhay ay umabot sa yugto ng nascent soul. Saka lamang makakamit ang kakaibang pagka-immortal. Ang hirap nito ay taliwas sa langit. At si Zhao Chen ay napakatalino. Bago ang bawat muling pagsilang, iniiwan niya ang lahat ng ari-arian. Mga espiritual na bato, sandata at pamamaraan. Para sa susunod na sarili niya. Parang may sukdulang pandaraya. Ngayon ang mga higanti ng kultibasyon ay naguhula. Na ang ikalawang buhay ni Zhao Chen ay isinilang na. Ang edad ay tinatayang 15 hanggang 20. Sino mang makahanap sa kanya, o makahanap sa kanyang itinagong imbakan ng immortal. Kapatid yan, ang boses ng itim na pusa ay puno ng pagkasabi. Kahit isang sa milyon na tsansa ay hindi natin pwedeng palampasin. Iyan ay buong yaman ng isang nascent soul na ninuno. Alam ko iyon, tumango si Yanlu. Sa totoo lang matagal na siyang naghihinala. At minsan na ring sinubak si Zhao Chen na nagtatrabaho sa pamahalaan. Ngayon ay natiyak lamang ang lahat. Ngunit bigla niyang binago ang paksa. Hindi ako maaaring kumilos ng lantaran sa bagay na ito. Mayroon pang isang matandang nasa core formation sa pangunahing linya ng Zhao na buhay pa. Madali lang iyan. Nagbigay ng mungkahi ang itim na pusa. Hanapin ang malalaking pamilya sa lungsod ng Zishui. Hayaan silang gumawa. Tapos na ang usapan. May sarili akong plano. Malengig na sabi ni Yanlu. Maaari ka nang umalis. Ayos. Kung may kailangan si kapatid yan tawagin lang ako. Tumawa ng kakaiba ang nilalang na sumanib.
at naghanda ng umalis. Sandali, biglang tinawag siya ni Yanlu. Ang bakas na iniwan mo sa pasang ito. Paano ito aalisin? Madali lang. Patayin mo lang ang pasang ito at hindi pa tapos magsalita ang lalaki. Walang emosyon ang mukha ni Yanlu. Isang palad ang ibinagsak niya. Isang malakas na tunog. Ang itim na pusa ay agad naging ulap ng pulang hamog. Malamig ang kanyang mga mata. May bahid ng panunuya. Pagkaraan ng 3 araw. Washen. Likod na bakuran ng pamilyang Zhao. Napansin mo, simula nang inumin ng asong halimaw ang tubig na pinagliguan ni Zhao Chen. Nagbago ito. Hindi na ito lumalabas tuwing hating gabi para manghuli ng manok. Araw-araw ay umiinom lang ng tubig. At natutulog. Pagkagising ay iinom muli. Inakala ng pamilya Zhao na may sakit ito. Ikaw lang ang nakakaalam. Tahimik itong nag-iipon ng lakas. Tinutunaw ang natitirang napakalakas na bisa ng gamot. Gusto mo ring uminom. Pero hindi mo kayang sabihin na gusto mong uminom ng tubig palaygo ng panganay. Siyempre, kung kay Zhao yan iyon, pwede mo pa sigurong pag-isipan. Sa araw na ito hinanap ni Ginoong Zhao si ikalawang Zhao. Medyo alangan ang itsura. Ikalawa alam mo naman, kailangan ni Chen ang ikalawang set ng gamot. Malaki ang napanalunan mo sa sabang nitong mga araw. Gusto kong makahiram ng kaunti. Hindi niya inakala kailanman na darating ang araw na manghihiram siya sa pabigat niyang kapatid. Ngunit, matapos makinig ay pumasok si ikalawang Zhao sa silid ng ayaw at naglabas ng mabigat na kahon. Kuya, ito ay 100 liang. Napanalunan ng alaga kong manok. May natitira pang higit 10 liang. Kailangan kong itira bilang puhunan. Hindi ko na ibibigay. Reklamo ang lumalabas sa bibig niya. Ngunit malinaw mong nakita ang tuwa at yabang na hindi niya maitago sa mga mata. Sa kalahati ng kanyang buhay, ngayon lang niya naramdaman na kailangan siya ng kuya. Ang pakiramdam na ito ay sobrang sarap. Napakaganda. Ikalawa, tinanggap ni Ginoong Zhao ang kahon. Namasa ang kanyang mga mata. Malakas na tinapak ang balikat niya. Sa wakas ay lumaki ka na. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Pa-50 na ako. Anong ibig sabihin ng sa wakas ay lumaki na? Napatawang galit si ikalawang Zhao. Pati ang mga kasambahay sa paligid ay natawa rin. Ang paligid ay naging masaya at magaan. Kuya, kung kulang pa ang pera sabihin mo lang. Lalabas agad ako para kumita. Habang sinasabi ito ni ikalawang Zhao, binuhat kanya at handa nang umalis. Parang kayong dalawa lang ng manok ang sasalo sa buong pamilya. Sandali, hinayla siya ni Ginoong Zhao sa isang tabi. At bamulong ng paalala, masyado kang namamayagpag nitong huli. Huwag ipagyabang ang yaman. Naiintindihan mo ba? Sa dami ng panalo mo. Sa tingin mo wala silang may isip. Mag-ingat at baka magdala ng kapahamakan. Nakinig si ikalawang Zhao. Pero nahihirapan din siya. Kuya, pero nahihirapan din siya. Pero nahihirapan din siya. Pero nahihirapan din siya. Na ganito kang babae malas ko sa napili.